Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara sa channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga po sa araw na to, ang tatalakayin natin at pag-usapan ay may kinalaman mga kakimpaw. Dito nga po sa ganap ni Paula Avellino na may napansin ang mga netizens and syempre mga Kimpaulandia. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. And next din po pala natin magpasalamat sa ating po subscriber na nakatutok pa natin sa ating pong daily updates po makita na pagbabasa ng komento. So ito nga po ay nagmula kay Mama Lot and Home Hunter. Shoutout po sa inyo at magandang gabi. Sabi niya rito, Miss Gandara, dapat walang magbabago sa pagsuporta natin sa Kim Pao. Ang loyal sa Kim Pao, hindi tayo basta-basta matitinag anumang mga balakid laban sa Kim Pao. Dapat lagi tayo nakasuporta sa kanila. Walang aalis. Mahal natin sila hanggang dulo, di ba? Kim Pao forever. God bless you both. Take care always. Nako yes, ganyan po talaga dapat. Hindi po talaga tayo dapat bibitaw sa Kim Pao kahit na ano man po maging balakid sa kanilang dalawa. Ano man maging unos na sumubok po sa atin at mga problemang humarang sa atin mga Kim Pao. Hindi natin bibitawan sina Kim and Paolo. Ganyan po ang tunay na fan. Ganyan po ang legit at solid na fans nila Kim and Paolo, mga loyal sa kanilang dalawa. Sa kabila man ng iba't ibang paniniwala. Lahat naman tayo may iba't ibang paniniwala kaya dapat ipukod po natin yon. Basta pagdating sa Kim Pao ay nagkakaisa po tayong lahat. Kagaya na lang sa politika, may iba't iba po tayong paniniwala. Pero Kim Pao pa rin tayong lahat dahil nga sa parehas nating dito tayo nagkakasundo sa Kim Pao. Kaya isang tabi po natin ang mga bagay-bagay. Anyway, dumako naman po tayo dito sa ating mga nakalap na balita ngayong gabing ito. At unahin na nga natin pag-usapan ang post dito sa social media, sa Blue App, kung saan na ba'y meron po ata na hindi po makatarungan ang sinasabi tungkol kay Kim. Sabi nga dito, grabe naman si ate maka-condolence kay Kim Chiu. Hindi ka ba takot sa karma, te? Nababalik sa pamilya mo? Saka inaano ka ba niya? Bakit condolence? Baka congratulations ang gusto niya sabihin. O sadyang nang iines lang mga Kim Pao. Kasi wala naman akong ibang nakikita kundi ano lang dapat pagko-congratulations natatanggap ni Kim dahil nga sa malaki po ang naging ambag ng May Love Will Make You Disappear movie nilang dalawa ni Paula Avellino para sa revenue ng ABS-CBN. Ngayon, bakit condolence naman ito? Anong meron? 'Di ba? Or sadyang nananadya lang? Nako, sana'y matakot po talaga sila sa karma. Babalik po yan kung hindi po kayo naniniwala. Nako, sa paraang hindi nyo magugustuhan ang balik ng karma. Mas malala talaga. Lalo na kung ang ugali nyo ay hindi na po kaya ng holy water. Saka wala namang ginagawang masama si Kim and Paolo at lalong-lalo na si Kim, sobrang buting tao niyan. Para ganyanin ninyo, paglaruan nyo na lamang si Kimi. Nagigets pa namin na questionin nyo siya sa kanyang paniniwala, pero laruin nyo si Kimi kagaya nito ay hindi talaga po katanggap-tanggap pa. Anyway, dumako naman tayo mga Kim Pao dito sa ganap ni Paula Avellino ngayong araw kung saan ay meron nga po siyang event for Salon Pass Day mga Kim Pao ngayong May 18, 2026 kung saan na ba ay napansin nga ng mga fans ang kanyang OOTD. Grabehan nga yun. Machi-machi po kasi ito sa suot ni Chinita Princess sa kanyang pong
photoshoot sa Paris, mga kakimpaw. Ayan. Sabi nga gaya-gaya raw si Papi. Winning is winning na naman nga silang dalawa, mga kakimpaw. Kaya hindi maiwasan. Yung shade pa nila, parehas, mga KP. O, hindi man equally pero same na brown na lens, mga kakimpaw. Ayan. Grabe naman nga yan. Na hindi nga po napigilan ng ilan na mag-collage na ng picture kasi super matchy-matchy silang dalawa, mga kakimpaw. Sabi nga, winning is winning. Very mag-couple talaga. Mag-jowa. Coded sina Kim and Paolo. Hanggang sa shade pa naman. Tingnan nyo naman yan. Diba? Super pretty, super pogi. Si Paolo, si Kim, super ganda. Effortlessly. Grabe naman nga yun. Pero sa mga endorsement naman ni Paula Avellino, lagi naman po siyang naka-leather jacket, mga kakimpaw. Nagkataon lang siguro talaga. Grabe naman talaga ang tadana. Lagi na lang nagkakataon ang Kimpaw. Or maybe, ano to, kasi bagong release lang din kasi itong picture na to ni Chinita Princess. So, parang low-key, paayuda sa ating na mga Kimpaw fans since alam nila na miss na natin silang dalawa. Wow, tingin ninyo. Anyway, sabi naman dito, pansin ko lang, very proud si Paolo Flex yung wedding ring nila. Uy, saan madam? Sayang. Hindi ko nakita. Pero dito sa Salon Fast wala naman. Suot si Paolo na ring, mga ka-KP. Pero if ever, dapat maging proud lang si Paolo Avellino, mga kakimpaw, di ba? Chinita Princess yan, no? Mahirap yan hanapin. At swerte niya at sa kanya ipagkakatiwala ni Kim ang kanyang mga kamay. Mga kakimpaw, dapat lang talaga super flex and proud, mga kakimpaw. Samantala, sabi naman dito sa comment ni Ma'am Maura Barkin, dapat lang kahit papaano may karapatan si Kim magsalita. Palagi na lang ba magsasawalang kibo ang mga tao? Huwag intindihin ang mga basher, karapatan mo yan, Kim. Okay lang, nagbabayad ka naman ng buwis. Love you both, Kim Pao. And speaking of huwag pansinin ang basher, eto na nga, mga kakipi, ang bunga ng pagbabaliwala ni Kimi sa mga ngaw-ngaw na mga bashers sa kanya na mga DDS. Grabe, sobrang daming blessings sa kanya. At the same time, natatahimik na po ata sila ngayon. Dead mabels kasi si Kimi. Hindi umubra yung kanilang tactics, mga kakimpaw. Yun siguro gustong-gusto nila ma-drain si Kimi. Burn out. Pero hindi po yun nangyari. Kasi si Kim, totally dead sa kanila, mga kakimpaw. And super proud ako sa new version of Chinita Princess na to, mga kakimpaw. Sa true lang talaga, grabe rin ang self-development ni Chinita Princess, mga kakimpaw. And grabe din po talaga yung mga blessings na pumalit kay Chinita Princess, mga kakimpaw. Mas lalo talaga siyang blessed, mga ka-KP. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Dina La Fortesa, shoutout po sa inyo. I do believe in Kim. Pareho kami ng gusto at pananaw ni Kim. Hindi porket Bisaya, gusto nyo alisan ng karapatan si Kim. Ang daming artistang nagsalita at nagbigay ng komento patungkol sa nangyayari sa ating bansa, pero bakit siya lang ang target ng bashing? Dahil ba hindi sikat kaya hindi binabatikos? Kayong mga bumabatikos kay Kim dahil lang sa komento niya, sana mawala na kayo sa mundo. Kayo ang kahihiyan ng bansa. Binabatikos nyo ang taong marunong tumulong sa kapwa. Mga shit kayo. Hindi ako naniniwala na puro DDS yung bumabatikos kay Kim. Mga bashers at haters yan ni Kim na sobrang inggit na sa katawan. Mga fans iyan na mga artistang inggit kay Kim. Nako, sa true lang, madam, meron pong nakikisawsaw at gumagatong lang sa bashing kay Kim. Kasi pagkakataon na nila yan para batikusin si Kim.
halos wala na kasi silang magamit ngayon panlaban kay Chinita Princess, mga kakimpaw. Kaya ayan, nakikisakay na lang talaga. Ay nako, kailan kaya matutupad ang wish ni Paolo Abilino para kay Kim na no more stress days para sa kanya. As in, stress-free na siya, mga kakipi. Ano? Kaso, wala eh. Lapitin talaga ng problema si Kimit ng bashing, mga kakimpaw. Well, ganun siguro talaga kapag mabuti kang tao. Malapit ka sa ganyan. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Ngayong gabing ito, maraming salamat guys sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat. Ingat po palagi. God bless.